Ano po ang name nila, ma'am? Napaangat naman ako ng tingin sa nurse. This one, his Carl Andre. And his Bral Andre. And she's Charlotte Andrea. Ngiting wika ko sa nurse habang sinusulat niya ang pangalan ng mga anak ko. Dapat kasi Brianna Charlotte ang name ng anak ko. Maktol niya namang sabi. At Briggs Andre. Irap niya pang sabi. Kaya napapangiti ako. Sino ba yung nanay? Tanong ko naman sa kanya. Ikaw? Asik niya naman. And what are you? Ani ko. Mommy. Wika niya sabay ngiti ng malawak. Brian Lim. Asik ko naman na ikinakunot ng kanyang noo. Daddy. Okay, happy? Wika niya sabay irap ulit sa akin. Halinga kayo mga anak, ang sungit talaga ng mommy niyo. Wika niya habang kinarga si Andrea. Oh, bakit si Andrea lang ang kinarga mo? Kunot noo ko namang tanong sa kanya. You think kaya kong kargahin silang tatlo? My gosh, honey. Baka mapilahin ng mga anak ko. Duh. Wika niya pa sa malanding boses. Kaya napapailing na lang ako. Sabay naman kaming napatingin sa dalawa naming anak nang sabay silang umiyak. Look, umiiyak na tuloy. Ang ingay mo kasi, mommy. Wika niya habang lumapit sa dalawa naming anak. Why are you crying, baby Brian? You want daddy to hold you too? Wika niya na ikinakunot lalo ng aking noo. Dahil si Carl naman ang sinabihan niya. He's Carl, not Brian. Asik ko naman sa kanya na ikinangiti niya. Sorry na mami, magkamukha kasi sila. Tawa pa niya na lalong ikinainis ko dahil nagiging bakla na naman ang boses niya. Napatitig naman ako sa mukha ni baby Brian habang pinapadede ko ito. Dahil kamukhang kamukha niya ang daddy niya. Why are you crying again? Tanong naman ni Honey habang hawak niya ang dalawa naming anak. Why so unfair, honey? I got them carried for 9 months. But why do they still look like their father? Iyak ko namang tanong sa kanya dahil nakikita ko si Marco sa mukha ng mga anak ko. Really, honey? They really look like me? Ngiting tanong niya pa sa akin. Che, asik ko naman sa kanya. Honey, even they look like him, don't mind it. Because most important is they are here. Ngumiti naman ako sa kanya. Dahil sa kanyang sinabi, how I wish ganito rin kasaya si Marcus kapag nalaman niyang may anak kami. Pero malabo na mangyari yon. Dahil galit na galit siya sa akin. At siguro kapag nalaman niyang buntis ako ay ipatatanggal niya sigurong mga baby namin. Surprise! Sigaw naman ni Margie habang pumasok ito sa kwarto namin. Hoy bruha, huwag kang maingay, alam mo tulog ang mga anak ko. Asik naman ni Honey sa kanya. Simula noong nakita ko sila sa daan ay pumunta na rin si Margie at Harry sa bahay. Pero pinakiusapan ko silang wag sabihin kay Mommy at Carla kung nasaan ako. Dahil baka malaman din ni Marcus. Wow, ang dami mo namang baby, honey. Tuwang wika ni Margie habang lumapit ito kay Brian. Of course, magaling ako, hindi tulad mo. Duh. Napangiti naman ako sa kanila. Siguro 3 rin yung ano mo. Hindi ko naman mapigilang mapahalakhak dahil sa kanyang tanong. Kaya nilingon niya ako. Bakit ka tumatawa, ate? Pumasok ba sa'yo ang 3 niyang... Margie, ano ka ba? Tawa ko namang saway sa kanya. Sanay na rin naman ako sa kainosentehan niya dahil magkatulad sila ng kapatid kong si Carla. At kapatid na rin ang turing ko sa kanya. Did you really change your gender? Tanong naman ni Haris habang pumasok ito. Yes, you want to try it? Malanding sagot naman ni Honey sa kanya. You want to try this too? Sabay taas naman ng kamao ni Harry sa kanya, kaya napatawa ko ng malakas habang nakahawak sa aking tiyan. Dahil kumirot ito. Che, joke lang, hindi ka naman mabiro, Papa. Malandi niya namang sagot. Hoy, bakit Papa ang tawag mo sa asawa ko? Tatay mo ba siya? Tanong naman ni Margie sa kanya. It's not Papa, it's Fafa. Napailing naman ako sa kanila. Parehas lang yun. Asik naman ni Margie sa kanya. Iba pa rin yun dahil kaya kong kainin ang... ng Fafa Harris mo. Wika ni Brian sa malanding boses. Aray! Honey, help me! Sigaw naman ni Brian habang kinagat ni Margie ang kanyang braso. Brian, ano ba? Nagugulat ang mga anak natin. Asik ko naman sa kanya. Para talaga silang sira. Cassandra's POV.
Honey, ano ba yung pinagagawa mo? Asik ko sa kanya habang sinusulatan niya ang mga noon ng mga anak namin. Nilalagyan sila ng number. Wika niya habang patuloy pa rin sa kanyang ginagawa. Can't you stop, honey? Singhal ko naman sa kanya. Honey, how can I know them if I don't do this? Kaya please, hayaan mo na ako sa mga anak natin, okay? Wika niya sa malhanding boses. Aray naman, honey. Why you always hurt me? Sinisira mo talagang beauty ko. Napailing naman ako sa kanya dahil totoo rin naman ang kanyang sinasabi. Yung mga mata niya kasi ay nababalot na ng itim dahil wala siyang tulog kaaalaga sa mga anak namin. At palagi ko pa siyang nahahampas. Paano kasi habang tumatagal kung ano-anong kabaklaan ang ginagawa? Can't you shut up? Hindi ka naman kasi maganda. Wika ko habang pinipigilang matawa sa kanyang itsura. Che, ang ganda ko kaya. Sinira mo lang. Asik naman niya sa akin. How can you say that? Tanong ko sa kanya habang nakangiti. Tinatanong mo pa, yung papa ko nga hinawakan ako dahil inaway mo. Aniya sa nagtatampong boses, bigla ko namang naalala ang ginawa ko sa jowa niya. Paano ko naman hindi aawayin yun? Naasar ako doon. Singhal ko naman sa kanya. Inaway ko kasi ang jowa niya dati at pinahiwalayan ko sa kanya. At kahit mahal niya yun, alam ko namang mas mahal niya kami ng mga babies namin. Carl naman eh. Bakit mo naman pinainom ng ihi si daddy? Wika niya na ikinahalakhak ko. Ano naman ang tinatawa-tawa mo riyan, bruha ka? Tingnan mo mga anak natin, nagmana sa'yo. Wika niya habang nilalagyan ng diaper si baby Carl. At tuwang-tuwa naman ito sa kanyang ginawa sa daddy niya. Ano naman ang gusto mo magmana sa'yo? Wika ko habang lumapit na sa kanila. Of course, dahil sasali kaming 4 sa Miss World. Ouch! Hiyaw pa niya nang kurutin ko siya. Subukan mo lang gawin yon. Ilalambitin talaga kita sa terrace natin. Banta ko naman sa kanya. Joke lang naman, mami. Di ba, babies? Wika pa nito habang binuhat si Andrea. Hindi ko naman mapigilang mapangiti habang nakatingin sa kanya. Dahil kahit sobrang pagod na siya sa trabaho, lalo na at nagdagdag ulit kami ng ibang branch sa restaurant namin, ay naaalagaan pa rin niya ang mga anak namin. Marcus POV. Hi, why are you still here? I thought you want to go with me. Napaangat ako ng tingin kay Myra. Since we're in USA, naging malapit na kami sa isa't isa at naging magkaibigan. Yes, I will just finish it. Wika ko sa kanya habang naupo naman siya sa aking harapan. Can you hurry up, please? Napangiti naman ako sa kanya. Minsan hindi ko rin maintindihan ang sarili ko. Dahil dati halos wala na akong ganang mabuhay nang hiwalayan niya ako. Pero ngayon kahit konti hindi ko na maramdaman ang pagmamahal ko sa kanya noon. At kahit maghubad pa siya sa aking harapan dati ay hindi ko siya kayang angkinin. Dahil ang tanging nasa isip ko lang ay si Cass. Shit, that woman. Kapag nakita ko talaga siya malalagot siya sa akin. Dahil 3 years na niya akong pinagtataguan. Hey, are you listening? Napabalik ako sa aking ulirat nang marinig si Myra. Yeah, I'm done. Let's go. Wika ko sabay tayo. Tumayo naman siya at humawak sa aking braso. 2 araw na kaming dumating dito sa Pilipinas. At hanggang ngayon hinahanap ko pa rin si Cass. I like to go there, Marcus. Turo niya naman sa isang mall malapit dito sa office ko. Alright, let's go there. Wika ko habang naglalakad na kami. Pagdating namin dito ay agad kaming pumunta sa 2nd floor. Dahil may nakita si Myra na boutique. Wow, Marcus! Look, it's really beautiful! Wika niya habang hawak ang isang dress. Hey, mister! Did you see my daddy? Napayuko ako nang makita ang isang batang babae na kumalabit sa akin. Habang nakatitig ako sa kanya, hindi ko maiwasang hawakan ang kanyang magandang muka. She looks so beautiful. Her eyes are blue, just like me, and her nose is so pointed. Hindi ko naman maintindihan ang aking nararamdaman sa kanya. Are you deaf? You don't know how to talk? Wika niya pa na ikinangiti ko. Because I remember Cass to her. Hey, sweetie, who is your daddy? Ngiting tanong ko naman sa kanya, pero kinunutan niya ako ng kanyang noo. I'm not sweetie, I'm Andrea. Wika niya sabay ihrap sa akin. Okay, Andrea, it's nice name. Wika ko habang pinisil ang kanyang namumulang pisngi. Can't you not hold my cheeks? Duh! Wika niya pa sa maarting boses.
kaya lalo akong napangiti sa kanya. Okay, I'm sorry. Anyway, why are you lost? Tanong ko naman sa kanya habang nakapamewang na ito sa akin. I don't know where is my dad and Brian and Carl. Wika pa rin niya sa maarting boses. You should hold on to your daddy so you won't get lost. Wika ko habang hinawakan na siya sa kanyang kamay. Marcus, who is that kid? Tanong naman ni Myra habang nagtataka. I'm Andrea and I want Mr. Who is your name, Mr.? Tanong niya pa sa akin. Marcus. Sambit ko sa kanya. Yeah, Marcus. Wika pa na ikinangiti ko. She's really cute at ang arte pa niya. And why do you want my boyfriend to find your dad? He's not a security guard here. Wika naman ni Myra sa kanya. I don't care, but I want him to find my dad. Bleh. Anya, baby, don't do that. She's older than you. You need to respect her. Sabi ko naman sa kanya habang hinaplos ang kanyang pisngi. Maybe that kid's parents not taught proper manners. Wika naman ni Myra, pero napahinto kami nang umiyak ito ng malakas. Hey, baby, why are you crying? Tanong ko sa kanya habang binuhat siya. At ngayon ko lang din napansin ang numero sa kanyang noo. She put me. Turo niya pa kay Myra. Look, Marcus, she's a liar. Singhal naman ni Myra. Hey, don't do that. She's a kid. Saway ko sa kanya at bigla naman niya kaming iniwan. Kaya napailing na lang ako. Is she mad at me? Tanong naman ni Andrea habang buhat ko pa rin siya. No baby, she's not. Sagot ko sa kanya habang hinalikan ng kanyang pisngi. What do you like to eat? Tanong ko habang nakaupo siya sa upuan ng isang restaurant. I like chicken. Wika niya kaya tinawag ko ang waiter. Baby, why you have a number in your forehead? Tanong ko naman sa kanya pagkatapos kong mag-order. My dad write this to us. Wika niya na ikinakunot ng aking noo. Us? Sambit ko na ikinatango niya. My gosh, Charlotte, Andrea, I've been looking for you. Nandito ka lang palang bata ka. Gusto mo ba talagang ilambitin ako ng mami mo, ha? Napakunot noon naman akong napatingin sa lalaking lumapit sa amin habang may karga pa itong dalawang bata. At nang makalapit ito sa amin ay napatitig ako sa dalawang batang lalaking hawak niya na magkapareho ang muka at nakasimangot. Daddy, you lost me. Lagot ka talaga kay mami. Wika naman ni Andrea habang naka-cross arm ito. Siya pala ang daddy niya. Pero bakit iba ito magsalita? Could you not do that? Daddy, it's tried to looking for you. Wika naman ang batang hawak ng daddy nila at may number 2 ito sa kanyang noo. Yeah, Andrea, gusto mo ba mapalo ulit si daddy ni mami? Wika naman niya na ikinailing lang ni Andrea. Hindi ko naman maintindihan ang sarili ko habang nakatingin sa kanila dahil napapangiti ako. Oh, sorry. I forgot to introduce myself. I'm Brian Lim and thank you so much for helping my daughter. Wika niya habang inabot sa akin ang kanyang kamay. That's okay. I'm Marcus Monteralba. Wika ko sabay abot ng kanyang kamay. Oh, I know you, Mr. Monteralba. Isa ka sa mga investor ng restaurant namin. Wika niya sa masayang boses na ikinatango ko naman. Yeah, I remember now. Ngiti kong wika sa kanya habang pinapaupo siya. Napatingin naman ako sa mga kapatid ni Andrea na nakasimangot lang. At bakit parang kamukha ko sila? Marcus POV. Do you like to go to our house, Tito Marcus? Wika ni Andrea habang kumakain ng ice cream. Pasensya ka na sa anak ko, she's really naughty like her mom. Napatingin naman ako kay Brian dahil sa kanyang sinabi. It's okay, I understand. Ngiting wika ko sa kanya. Do you like to play with us, Tito? Tanong naman ng kambal nila na may nakalagay na number 1 sa noo. Bigla naman akong na-curious kung bakit nilagyan sila ng numero sa kanilang noo. Yes, I like. And by the way, why did you write a number on their forehead? Tanong ko kay Brian habang abala ito sa pagpunas ng mga bibig sa kanyang mga anak. Hindi ko namang mapigilang magtaka habang nakatingin sa kanila. Maybe I'm crazy but their looks like me. Mostly the 2 boys. I do that so I can get to know them. Aniya na ikinatango ko. I'm Carl, Tito, and I'm number 1. Daddy said I'm older to them because I was the first to come out.
Wika niya na ikinatango ko. Kaya pala 1 ang nakalagay sa kanyang noo. I'm Brian, tito. Nakangiting wika naman ang may number 2 sa noo. Napatitig naman ako sa kanila dahil kahit magkamukha sila ay may konti naman silang kaibahan. Napansin ko kasi na laging nakasimangot si Carl at ngumingiti naman minsan si Brian. Tito, do you like to play with dolls? Because I have many dolls in our house and Daddy likes to play with them too. Masayang wika naman ni Andrea na ikinaubo ni Brian. No, Tito, we play my big car because I have it and we wear a costume. Wika ni Brian sa masayang boses. Napatingin naman ako kay Carl na tahimik lang habang kumakain ng ice cream. Marcus can't play because it's okay. I can play them. Wika ko kay Brian na ikinakinang ng kanyang mga mata. Hindi ko rin alam kung bakit gusto ko pa silang makasama. Really, Tito? Yay! Sigaw naman ni Andrea kaya napapangiti na lang ako. Pagkatapos namin kumain ay sumama na ako sa kanila. Kotse na ni Brian ang ginamit namin dahil pauwi na rin naman sila. Thank you so much bro dahil pinagbigyan mo ang mga anak ko. Wika ni Brian habang nakatingin sa daan. Don't mention it, that's fine. Ngiting sagot ko naman sa kanya. Pero bigla naman ako nagulat nang hawakan niya ang aking kamay kaya napatingin ako sa kanya. Sorry bro, I thought it's a car gear. Wika niya habang kinuha ang kanyang kamay kaya napatango ako. Hindi ko naman maiwasang mapatitig sa kanya. Lalaking lalaki naman ito pero may kakaiba sa kanya. The way he talk. Para siyang bakla. Napailing naman ako sa aking iniisip dahil may mga anak naman siya. Napatingin naman ako sa subdivision na aming pinasukan. Maganda rin ang mga bahay dito at may kalakihan. Pero mas malaki pa dito ang mansyon namin. Huminto naman kami sa malaking gate at bumukas ito. Ipinasok naman ni Brian ang kotse habang napatingin ito sa paligid. Malaki naman ang kanilang bahay at tahimik. Wala rin silang guard sa gate nila. Nang huminto na ang sasakyan ay agad akong bumaba at binuksan ang likod para mapababa ang mga bata. Mommy, look! We have a visitor. It's handsome and Dad like him. Sigaw ni Andrea habang nakatalikod ako para maibaba ko si Carl. Honey! How many times do I told you to focus to our children than a man? Rinig ko namang asik ng isang boses na papalapit sa amin. You, what do you want from him? Did you know that he had tricky? Napahinto siya sa pagsasalita nang harapin ko siya. At bigla rin akong nagulat nang makita siya. Honey, can you not be rude, please? Is Mr. Marcus Monteralba one of our business investor? Wika ni Brian sa babaeng namumutla. Kaya hindi ko naiwasang mapangiti sa kanya. Long time no see, Cass. Ngiting wika ko sa kanya. Cassandra's POV. Hindi ko mapigilang mainis nang makitang may kasamang lalaki si Brian. Dahil ayaw na ayaw ko talagang makikitang may kasama itong lalaki. You? What do you want from him? Did you know that he had tricky? Bigla akong nagulat nang humarap siya sa akin. At hindi ko mapigilang manginig ng ngitian niya ako. Marcus, sambit ko sa kanyang pangalan. Napansin ko naman ang pagtalim ng kanyang mata at paggalaw ng kanyang panga. Do you know him already, honey? Tanong naman ni Brian sa akin. Yes, we're schoolmates before. Ngiting wika ni Marcus. Tito, look! This is my new doll. Mom, buy me this. Tuwang wika ni Andrea sa kanya. OMG, I'm glad that... Ouch! Kinurot ko naman sa tagiliran si Brian dahil ayaw kong malaman ni Marcus na bakla siya. At kahit takot na takot ako sa kanya ay pinilit ko pa rin ngitian siya. Hi, kumusta? Ngiting tanong ko sa kanya. I'm fine, but you know I'm mad until now because someone has been hiding for me almost 3 years. And come inside, I make a dinner. Putol kong wika sa kanyang sinasabi dahil baka ano pang sabihin niya. At natatakot rin ako sa kanya. Hinawakan ko naman sa kamay si Brian para ipakita sa kanya na may pamilya na ako. At hindi na ako maghahabol pa sa kanya. At sana tigilan na rin niya ako. Honey, how's your day? Napagod ka ba sa pamamasyal kasama ang mga bata? Wika ko kay Brian habang pinandilatan siya ng mata. Pansin ko naman ang pagkunot ng kanyang noo dahil siguro naninibago siya sa inasal ko. It's fine, honey. Wika niya sabay ihirap sa kanyang mga mata. Hindi ko naman maiwasang mainis sa kanya dahil umiral na naman ang kanyang kabaklaan.
at nahahalata ko rin na gusto niya si Marcos. Bro, just sit here at magluluto lang ako. I want you to try my best dish. Hindi niya natapos ang sasabihin niya nang tinakpan ko ang kanyang bibig. Dahil ang boses niya kasi iba na. Pwede ba tumigil ka kung ayaw mong isabit kita? Bulong kong asik sa kanya na ikinatango niya. Honey, ang harsh mo naman sa akin. Minsan nga lang may magkagusto sa akin, ganyan ka pa. Maktol pa niyang sabi sa akin. Can you stop that? He didn't like you. Asik ko naman sa kanya na ikinairap niya. Baka gusto mong dukutin ko yung mata mo. Singhal ko sa kanya. Che, gusto mo lang naman siyang agawin sa akin. Wika niya sa malanding boses, kaya nilakihan ko naman siya ng aking mata. For your information, hindi ang mga katulad natin ang gusto niya. Honey ko, habang pinipigilang mapaiyak dahil hanggang ngayon mahal ko pa rin siya. Ano kaya ang mararamdaman niya kapag nalaman niyang mga anak niyang 3 bata na kalaro niya ngayon? Hoy, ba't ka umiiyak? Bulong naman ni Honey sa akin. Ha? Wala lang. I'm just happy to watch them. Honey ko habang nakasilip pa rin sa aking mag-ama na masayang naglalaro. Nang matapos na kaming kumain ay napatingin ako kay Marcos. Dahil panay titig lang ito sa akin habang nakaupo sa sopa at kalong si Andrea. Kailan ba yan uuwi? Bulong ko naman tanong kay Brian dahil parang walang balak na umuwi si Marcos. Honey, kasi dito raw siya matutulog. Malinding sagot pa sa akin ni Brian na ikinabilog ng aking mga mata. Don't worry, honey. Hindi naman niya ako gagapangin eh. At ito lang naman ang isusuot ko. Wika niya habang itinaas ang aking nighties. Are you really crazy, ha? Hindi ko namang mapigilang mapataas ng boses dahil sa kanyang ginawa. Che, ngayon lang naman at alam mo honey, he told me that I'm sexy. OMG, OMG. Tili niya pang sabi sa akin. Hindi ko naman maiwasang mainis dahil sa sinabi ni Brian. At kailan pa nagka-interes sa bakla si Marcos? Shit, ano ba tong pinaggagawa niya? Tito Marcos, do you like to sleep to our room too? Tanong naman ni Andrea sa kanya habang karga niya ito. No baby, I like to sleep to your mom's room. Wika niya na ikinalingon ko. Do you like my mom? You don't know that daddy likes you. Andrea baby, come here. Tito is trying to carry you. Ani ko dahil sa kadaldala ng aking anak. Baka mabuking kami ni Marcos. At bakit niya sinabi sa anak ko na gusto niyang matulog sa kwarto ko? Napakabaliw na ba talaga siya? Hindi naman ako makatulog habang nag-iisip kung ano ang tumatakbo sa isip ni Marcos. Baka may masama itong gawin sa akin at sa mga anak ko. Kanina pa rin ako napipikon sa ingay ng hilik ni Honey. Ang sabi niya sa akin bago siya natulog patulugin niya na raw muna ako, bago siya ililipat sa guest room. Dahil sabi raw ni Marcos sa kanya may pag-uusapan sila, pero mukhang pagod na pagod dito dahil ang bilis nitong nakatulog. Napansin ko naman na bumukas ang pinto, kaya tumayo ako para isara ito. Siguro nakalimutan na naman ito ni Honey isara. Nang makalapit na ako sa pinto ay may biglang tumakip sa aking bibig at tinila ako palabas ng kwarto. Miss me, ha? Bulong niya sa aking tenga. Marcos! Bulong ko sa aking sarili.